Hello and welcome. Welcome back sa inyong lahat dito, mga Kapatid Star viewers. This reading is about people or someone is talking about you. Alamin natin mga kapatid kung sino itong mga taong pinag-uusapan ka at bakit. And yes, somehow, siguro biglang naisip mo siya o lumabas sa panaginip mo. That could be the sign na ikaw ay pinag-uusapan ng taong ito or kinikwento or na-mention ka siguro, no? Or na-mention siguro ang pangalan mo, whatever topic or pinag-usapan nila. Alright, Spirit Guide Angels, who is this person? Or bakit ba pinag-usapan natin mga collective? Short reading lang tayo mga kapatid ha. Bakit nga ba pinag-usapan ng ating mga collective? Okay, third party, breakup situation, betrayal, yeah, long distance. Siguro, pinag-usapan ka dahil na-betrayed ka or na-offend. Siguro na-offend mo ang taong ito. You might done wrong behind the scene. Yung iba dito sa inyo mga kapatid, hindi mo siguro pansin na na-offend mo ang taong ito. So, kahit na nasaktan ng taong ito, wala naman siyang sinabi. Yeah. Para bang, siguro iniintindi na lang yung situation. That could be the person na kadil ninyo. Pero nabanggit niya siguro sa ibang tao kung ano yung nasabi mo sa kanya o nagawa mo sa kanya. And like again, ayaw ng taong ito na masaktan ka. Although nasaktan na siya, pero ayaw niyang ma-offend ka. That's why this person choose to stay quiet. Kaya, kwento na lang niya or nag-open up na lang siya sa iba regarding the situation. Dahil ang totoo, mahal na mahal ka ng taong ito or this person cared too much about you. And yeah, this person is keeping their secret about the pain or yeah, kinikip niya lang niya, no? O nanahimik na lang siya na nasaktan siya sa ginawa mo. Whatever it is, third party, relationship, friendship, co-worker, schoolmate, yeah, this person wants you to be happy. Pinag-usapan ka niya dahil minamanifest niya na matuwa ka. I don't know, na may plano siguro ang taong ito na makipagkita sa'yo or to reunite with you. Meron ditong distance, no communication. This could be ex-friend, ex-lover. Meron naman ditong long distance, may planong uuwi ang taong ito. At excited siya na makita ka, mag-reunite, reunion, yes. Magkita kayo, mag-usap, planning to catch up. Meron ditong good news. Yeah, so this person, excited, no? Excited siya na i-share sa iyo ang balita. Kaya lang, I don't know, para bang nakwento niya muna sa iba yung good news. And for some reason, nakwento ka niya sa iba and asking what might gonna happen or ano ba yung magiging reaction mo pag nakwento niya ito sa iyo. Yeah, whatever it is. Alamin natin kung ano ba yung magiging reaction mo pag naikwento niya ito sa inyo. Kaya nga pinag-usapan ka niya sa iba or naikwento ka niya sa iba. Okay, reunion. Meron naman ditong family reunion, celebration. It could be a trip, long distance, baka may uuwi at kukumpleto ang inyong pamilya. Yeah, maybe pinag-usapan ka ng taong ito sa iba or naikwento ka niya sa iba kung yung plano niya ay mag-work ba sa iyo or maging successful ba. Yeah, that's the reason kaya napag-usapan ka ng taong ito. Meron naman dito na humihingi ng tulong. Yeah, pinag-usapan ka niya sa iba or kinikwento ka niya sa iba dahil humihingi ng advice. Yeah, siguro hindi mo siya kinakausap or hindi ka interesado. Like again guys, may excess, no communication, meron naman itong LDR. Yes, humihingi siya ng advice sa iba. Yeah, para magiging, I don't know, fair. Yeah, fair. Magiging fair ba sa inyo ito? Or kung pamilyado ka na, may asawa, may anak, no? Happy family. Maybe this person is planning to do something na regarding sa iyo at mga anak at gusto niya na maging patas. Yeah. So, siguro kaya naikwento niya sa iba, no? How to be fair with you and the kids. Or in general, no? Gusto niya maging patas ang treatment sa inyo. Sa friendship, as a co-worker. Yeah. Something like that, guys. Or a family member. Okay. Meron naman dito sa inyo na hindi ka interesado sa taong ito. Like again, it could be cheater. Or, yeah, a cheater or a liar. O meron naman kasi dito na nasaktan ka na.
Yeah, and that's why you don't care about this person, or you don't want to hear anything at all about this person. But this person, still thinking about you, missing you. Siguro nagsisisi ang taong ito, kaya gusto niyang humihingi ng advice, no, sa iba. It could be sa mga tarot reading din. Kaya siguro na baka ang taong ito ay nanonood din sa reading na ito, very specific. Or this could be you, no? Nakuha natin yung energy na humihingi ka rin siguro ng sinyalis or an advice, how this person's to listen, para makinig siya at maging fair, no? Na yeah, to be fair. Something about to be fair at to make you happy, or to reunite with you. Yeah, or para naman pakinggan mo rin siya. Yeah. Yeah, something about advice, love. This person care about you, love you. And yeah, pinag-usapan ka ng taong ito, or naikwento ka niya sa iba because this person care or truly care about you. Meron na kasi ditong betrayal, kaya para sa inyo ay ayaw mo makinig or ayaw mo siyang pakinggan. Or like again, maybe this person is planning to ask another second chance. So we have here 2 Pentacles. Yeah, baka nagdadalawang isip ang taong ito kung okay ba tong plano niya. Kasi meron ditong daydreaming, wishing you na sana pakinggan mo siya, sana may second chance pa, sana makumpleto kayo, sana mangyari itong event na ito, or sana magiging masaya ka, no? Or sana hindi ka magdadalawang isip, no, para pakinggan itong confession or plano. Yeah. Yeah, something about, okay. Meron itong magko-confess siguro na bakla siya, tumboy siya. Like again guys, wala tayong gender dito ha. Just take what's yours kasi iba-iba yung mga story dito ng ating mga collective. So, what else pa? Who is this person? Okay. Like again, distance. Siguro binlock mo tong taong ito. Pinag-usapan siguro niya yung pangyayari, kung paano kayo nag-away, or cheating, whoever this person, about cheater, betrayal, friendship, relationship, mixed tayo dito mga kapatid ha. So again guys, betrayal, confirm, 3 of Swords, yes. Binlock mo siguro ang taong ito. Meron kasi itong block. This person, pinag-usapan ka niya or kunikwento niya sa iba about what happened from the past. Yeah, betrayal, a cheater, a liar, na-offend mo siguro ang taong ito. Like again, this could be you na na-offend. Kaya siguro, kung ikaw itong na-offend, yeah, this person, kasi meron itong nagsisisi, nasaktan, yeah. Nagsisisi siya kung whatever this person done wrong. Kaya nga, humihingi siya ng sinyales or advice from someone else. Kaya nga, pinag-usapan ka. Yeah, this person thinking na siguro nakapag-move on ka na sa sitwasyon na ito, or siguro nakalimutan mo na siya. Meron kasi ditong for a long time wala ka nang naririnig sa taong ito, or hindi mo na siya nakita, or matagal na kayong hindi nakikita. But then this person still somehow nakikita ka siguro niya sa panaginip or sa social media, or naririnig ka siguro ng taong ito, no? Yeah, something about na may nagkwento siguro sa kanya tungkol sa iyo. Kaya siguro pinag-usapan ka dahil nagkwento ka ng ibang tao. Yeah, about the exes here or past. Okay. So, pahabol ko lang guys, napag-uusapan ka ng taong ito dahil may silent dito, pananahimik. Siguro nananahimik ka, and pinag-usapan ka niya dahil masama siguro ang loob mo, na-offend ka siguro, nasaktan ka siguro, and this person is thinking about what this person done wrong. Ano bang nagawa niyang pagkakamali? Kung bakit ka nananahimik, kung bakit ka hindi nakipag-communicate sa taong ito. Alamin natin kung bakit walang communication, no, or nanahimik ka sa taong ito. Spirit Rangers, bakit ba nanahimik si collective sa taong ito? Kasi ang taong ito guys, kung ano nang pinag-iisip niya, no? Yeah, lately, ikaw ang lagi niyang naiisip dahil baka nga sumama ang loob mo or na-offend ka niya dahil walang communication. Yeah, but this person care about you. Kaya nga siguro nakwento ka niya sa iba. Alright. Okay, the Hermit. Meron naman kasi dito na I think you just kind of like solitude. Kaya nga nanahimik ka dito. It doesn't have to do, or hindi naman nasaktan ka, no? Hindi naman na-offend ka sa taong ito. It's just that you are looking for solitude. Nanahimik ka lang. Feel mo lang na mananahimik na muna. Or siguro stranded or stuck ka muna sa bahay.
Yeah, or siguro wala kang social media, block mo ang social media mo, or hindi mo ina-access or wala kang access sa social media. Like again, meron itong solitude, kaya walang communication sa taong ito. Kaya lang, ang taong ito ay thinking about, kaya ka siguro nananahimik dahil sumama, or masama siguro ang loob mo sa kanya. But no, it's wrong. So that's it for today, guys. Alamin natin yung initials ng taong ito. Who is this person? Or, ano na lang, no? Zodiac sign. Spirit guardians, who is this person? Talking about our collective. Yan, na-mention ka. Okay. Napag-usapan ka. We have here around 50s, Taurus. Okay, April. Okay, July. Again, na-mention ko yan kanina, no? You could be dealing with Gemini, Cancer. Kasi meron dito sa inyo na nanahimik lang dahil pagod or busy sa trabaho or siguro like this could be related sa spiritual journey kaya nananahimik ka or solitude na muna. Yeah. Or yeah, 5, it could be May, again around 50s or late 40s, late 50s, Gemini, or around 40s, ano. Or maybe this person is born 1974. Again, an older person. Gemini. Okay, and Aquarius. So, confirm ito, guys. Taurus, Aquarius, Gemini, Cancer. Napag-usapan ka, thinking about you, or naikwento ka sa iba. So, that's it for today, guys. I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito. I love you guys, and I'll see you guys in my next reading. And please leave your comment below. And natutuwa po akong mabasa inyong mga komento doon. Thank you, guys. And please support my new YouTube channel, The Star Angel Tarot. And click the description below. And yes, andun po yung link. Yeah, pakiclick na lang po ng link para ma-direct kayo doon sa bago kong YouTube channel. English po yun, mga kapatid. And please bear with me sa bago kong YouTube channel, The Star Angel Tarot. Thank you, guys. And mag-ingat po kayo palagi. Thank you and bye.